Pero padalman ta ang word nga magtuo ka siling sang Bible, amo ning sugo sang Ginoo, magtuo kita sa iya anak nga si Jesucristo. Padalman ta ang word nga magtuo. Ano gid pala nang ginatawag nga magtuo sa iya anak? Very simple ang ginahambal sang Biblia. Ang magtuo ka sa iya anak, magpati ka sa maayong balita. Ano lang maayong balita? Amo ni padalman ta, kay ang maayong balita amo ini nga si Kristo napatay kag nabanhaw para bayaran ang aton mga sala. Amo na ang ginahambal sa Biblia nga klase sang pagtuo. Ang pagtuo diha may ara sang elemento sang pagsalig. Pagsalig nga ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross enough para bayaran ang imo sala aron ikaw maluwas. Amo na ang word nga magtuo diha, hindi kay nagtuo ka lang kay Jesus Christ pero wala mo gin surrender, kay ang pag-surrender produkto ina sang imo nga pagtuo kay Jesucristo. Kung nagtuo ka nga ang pagkaon makabusog, kanon mo ina. Pero kung nagtuo ka nga makabusog ang pagkaon pero way ka sang ginhimo para dawaton ina kag kanon, hindi ka gid mabusog. Amo man ang klase sang pagtuo sa kaluwasan nga ginatugyan kag gina-offer sang Ginoo sa aton nga aton dawaton. Ang siling diri, ang sugo sang Ginoo kung imo sundon, siling niya magtuo ka sa iya anak nga si Jesucristo. Kag maghigugmaanay kita suno sa iya sugo sa aton. Tandaan ta nang ginatawag nila nga 10 Commandments, gin-summarize na ni Jesus Christ sa duha. Siling niya, love God above all things. Din ang ikaduha, love your neighbor as you love thyself. So dire, ginklaro niya na gid. Ano nang love God above all things? Siling niya, magtuo ka sa iya anak nga si Jesucristo. Ari nga bersikulo nagpamatuod nga ang kaluwasan ginhatag sang atong Dios nga may ara kasarang sa pagluwas. Ang ikaduha niya nga sugo, maghigugmaanay kita suno sa iya sugo sa aton. Amo to ikaduhang sugo siya, love your neighbor as you love thyself. Kaning tawo nga hindi siya mahigugmaon sa iya isig kapareho. Kaning tawo nga may ara sang pagtumot, may ara sang kaakig nga dugay na way pagyapon nadula sa iya kasing-kasing, amo na siya ang tawo nga hindi mahigugmaon. Kag hindi na siya ginakalipay sang Ginoo. Siling niya diri kay nga aman nahimo tang sumulunod ni Kristo kung ginatuman ta ang iya sugo. Ang sugo niya diri una, dawaton ta si Kristo, magtuo ta sa iyang anak sa ginhimo ni Kristo sa cross. Ang ikaduha, maghigugmaanay kita. Di paano mo ginasiling nga kilala mo ang Dios, kay ang Dios gugma kung hindi ka man mahigugmaon sa imong isig kapareho. Nakuha niyo ang point? Amen ba? Amen. Hindi ka matawag nga sumulunod ni Kristo kung hindi ka mahigugmaon sa imong isig kapareho. Kay kita nasayod tanan nga ang Dios ano? Gugma. So amo na ang sugo sang Ginoo. So ang pamangkot ikatatlo amo ini. Ano ang sitwasyon sang tao kung nagatuman siya sa sugo sang Dios? No? Ano ang iya sitwasyon? Ang sabat sina ara lang yapon sa 1 John chapter 3 verse 24. Ang siling diri sa 1 John chapter 3 verse 24, ang tawo nga nagatuman sang mga sugo sang Dios nagakabuhi sa Dios. So kung ikaw nga klase sang tawo, kilala mo ang Dios pero way ka nagatuman sa iya sugo, ang siling sang Biblia butigon ka kag ang wala ang kamatuoran sa imo. Masgin pabagat mabugat niya pagidiri. Ang sitwasyon sang tawo nga nagatuman sang sugo sang Dios, sining niya ang tawo nga nagatuman sang mga sugo sang Dios nagakabuhi sa Dios. So kung wala ka nagatuman, wala ka kay Kristo. Wala ka sa Dios.
Dito na karon magsulod ang Matthew chapter 7 verse 21. Damo gatawag sa akong Ginoo, pero ang sabat sang Ginoo, wala ko nakakilala sa inyo, kamo nga nagahimo sang malain. Amo na ang sakit. Kung kita nga katawhan nga ra diri karon nakakilala tas Ginoo, ang pamangkot kilala ba ta sang Ginoo? Daw paras lang sa kilala mo ang congressman, pero ang congressman way kakilala sa imo. Tama? Ikaw lang nag-assume nga kilala mo ang Ginoo, pero way kagatuman siya sugo. So kung way kagatuman siyang sugo, wala ka nagakabuhi sa Dios. Kag ang Dios siling niya padayon kita. Kag ang Dios nagakabuhi sa iya. So kung ikaw nagatuman sang sugo sang Dios, nagakabuhi ka sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa imo. Amo ning ginasiling diri tungod kay ang Dios is eternal. Once you accepted Christ as your Lord and personal Savior, mapatay ang imo lawas, pero ang imo kalag hindi. Kaya nga man, ang siling sa Biblia dire, ang Diyos nagakabuhi man sa iya. Ang Diyos mapatay? Hindi. Hindi. So, amo na ang pulong sa Ginoo dira, mahibaluan ta, padayon kita. Ano pa inhambal niya? Nahibaluan ta nga ang Diyos nagakabuhi sa aton, paagi sa iya espiritu nga iya ginhatag sa aton. So mabalaan ta nga kita iya sang Dios kay may ara siya sang ang iya espiritu iya ginhatag sa aton. God sent His Holy Spirit upon us. The moment we accepted Christ as our Lord and personal Savior, nabalaan ta nga kita nagakabuhi sa Dios kay ara ang espiritu nga iya ginhatag sa aton. Ang pamangkot amo ini. Sa ano nga pamaagi madawat ta ang espiritu nga iya ginhatag sa aton. Kay base sa imo ginapungkuan karon nagapamangkot ka. Sa ano nga pamaagi bala pastor nga madawat ko ang espiritu nga ginhatag sang Dios sa amon? Amo ni ang iya nga sabat. Sa Epeso kapitulo 1 bersikulo 13, siling sang Biblia amo ini. Kag kamo man nanginara kay Kristo, sang nabatian ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga ano, nga si Kristo gali amo ang makaluwas sa inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. So siling sang Biblia, sa panahon nga ginawali gali ang maayong balita, kagindawat mo ina, nagpati ikaw, nagtuo ikaw, nga si Kristo lang gid gali ang makaluwas sa aton. Gintagaan kita sang Dios sang Espiritu Santo, nga iya ginpromise. Tandaan nyo, ang balaang Espiritu, iya na promise sa aton. Bilang tanda, siling niya nga kamo iya na, amo ni karon. Di ba ang yawa may tanda man? Ano gani ang tanda sa yawa? Ha? 666. Amo na iya tanda. Amo na iya marka. Di ba kung may ara kita baka, may marka man? Tama? Kana nga marka, nagpamatuod nga imo ina. Oh, ang baka sa tampakan, may ara marka letter T. Kung makaabot na sa Davao, makaibalo sila nga kana nga baka sa tampaka na. Kag ang tag iya mismo sang baka kahibalo siya nga iya gina kay ara ang iya tanda. Tama? Ang yawa may marka. Amo gani pag-abot sa panahon ang tanan nga may marka amo lang ang makabakal. Kay ang naghari sina nga panahon during the tribulation period ang yawa. Karon ang yawa may ara siya palatandaan sa iyang nga mga anak man. Ang Ginoo amo man. Ang tanda sang Ginoo nga ginhatag sa aton amo ang balaang espiritu. Ang ginpromesa sa Ginoo amo ning masakit karon. Kay pag-abot sa langit ang pangitaon sang Ginoo hindi ang imo nga bank account, hindi ang imo nga relihiyon, hindi ang listahan sang imo tanan nga ginhimo nga maayo nga binuhatan. Ang tanawon sang Ginoo nga apasudlod niya ka sa langit kung diin ang iya tanda.
Kung ang iyang anak ba ara ang tanda, kay ang tanan niya nga anak nga may tanda, may listahan siya sa langit. Ang siling niya gani, ang tanan nga ngalan sang tawo nga wala nasulat sa iya nga libros kinabuhi. Ang libros kinabuhi amo tong gipagtagaan niya sang eternal life, may listahan ng Ginoo. Kung waay ang imong ngalan didto, ang siling sang Biblia, ihaboy ka sa linaw nga kalayo. Ang ginapangita sang Ginoo, tanda nga ikaw iya na. Amo nang sakit. Kay basi nakakilala ka sa Ginoo, pero wala ang tanda sang Ginoo sa imo. Sa panahon nga magtaliwan ka sa kalibutan, pag abot dito, pagpangita sang Ginoo, ano ipahambog mo dito? Ariyo, may bank account ko, dagamo kwarta ko, Lord, bayran mo ang Ginoo. Ay Lord, ari relihiyon ko, membro ko di, kay nabautismuhan ko di sa amo ni nga relihiyon. Ay Lord, amo ning listahan sang ginpanghimo ko, natuman ko ang bilog nga kasuguan. Amo nga maayo ko nga tao. Hindi. Kay way labot ang Ginoo sina. Ang tanawon niya, ang tanda, kung ikaw, iya na. Kay kung hindi ka iya, kag wala sa imong tanda, din kay haboy. Linaw nga, kalayo. And you will suffer there for the rest of your life, eternity. Eternally. Amo na ang sakit. Now, dugang katinawan. Ang balaang espiritu na dawat ta hindi pinaagi sa aton buhat, kundi sa ano? Sa pagtuo lang kay Kristo. Di na mabasa, pastor. Kasi puro lang na istorya. Ari, tagaan ta kamo bersikulo. Galacia kapitulo 3, bersikulo 2. Siling si Apostol Pablo sa taga Galacia, siling niya, hindi ba lang nga nabato na ninyo ang Espiritu Santo paagi sa inyo pagtuo sa maayong balita nga inyo nabatian, kag hindi tungod sa inyo pagtuman sa kasuguan. Hindi bala siling niya nabato ninyo ang Espiritu Santo paagi sa inyo pagtuo sa maayong balita. Kung wala ka nagatuo sa maayong balita, way mo nabaton ang balang espiritu nga ginpromisa sang Ginoo nga ang tanda niya ikaw iya na. Nga mo iya tanda. Amo na ang kamaturan igsoon. So ano ang may tabo? Pag-ara sa ako ng balang espiritu, pastor. Kung nagbati ako sa maayong balita nga ginawalin niyo permidas tunga. Ano ang may tabo? Pag-ara sa aton ang balang espiritu. Ephesians chapter 1 verse 14. Siling niya, ining Espiritu Santo amo ang kasiguruhan nga nabaton ta ang promisa sang Dios. Kaning word nga kasiguruhan, garantiya. Ang balang Espiritu amo ang kasiguruhan nga nabaton ta ang promisa sang Dios para sa aton bilang iya mga anak. So sa panahon nga nadawat mong balang Espiritu, ikaw anak na sang Diyos. Ano pa sila niya diya? Nga maangkon tagid ang kumplito nga kaluwasan, kag tungod sini pagadayawon siya. So pagwats na dawat ang balang espiritu, ang aton kali sini nga normal nga response is i-praise ta ang Ginoo. Dayawon ta ang Ginoo. Amo ning mga anak sang Ginoo, hindi ni sila kapuyon nga magsimba kag mag-alagad sa Ginoo, maghatag sang ila pagdayaw sa Ginoo tungod sang ginhimo sang Ginoo sa ila. Kay nga aman ang balaang espiritu ara sa ila kasing-kasing. Ang tawo nga wala sa iyang balaang espiritu sa iya kasing-kasing, hindi ina ganahan mamati sang pulong sang Ginoo. Amo nang tuhod. Kay nga aman wala sang naga-convict sa iya. Ano ang aton ginawali pagkaon ni sa aton espiritu? Di kung walang espiritu sa Ginoo diya sa imo, paano ka mabusog? Kay way man sa nagdawat. Tama? Amo na ang kamaturan mga utod. Now, ang pamangkot, ano ang promesa sang Dios para sa iya mga anak? Kay sa panahon nga nadawat mo espiritu, ikaw anak ka sa Ginoo eh. So ang pamangkot diri, ano ang promesa sang Dios para sa iya mga anak? Sa John chapter 14 verse 1 to 3, amo ning promise sang Ginoo. Nagsiling sa Isus sa ila, hindi kamo magsagi palibog. Kay nga aman, damo kaniya mga disipulo din nagapalibog. Sinya magsalig kamo sa Dios, kag magsalig kamo sa Dios, kag magsalig man kamo sa akon. Dito sa balay sang akon amay,
may madamo nga kwarto. Magauna ako dito para magpreparar sang lugar para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. Dili nagapamatod hindi tikalo ng Ginoo. Kung dito na ako kang nagapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako para kuhaon ko kamo, para kung diin ako, didto man kamo. Amo na ang promise ng Ginoo sa iyang mga anak. Nagbulahan ng mga anak sang Ginoo kay nga aman, may ginpreparar ang Ginoo sa aton nga lugar nga kang siling sang Ginoo ang iya promise, kung diin ako, didto man kamo. Ang problema sina kay kung hindi ta anak sang Ginoo, kung diin ang yawa, didto man sila. Ang promise ng Ginoo, kung diin ako, didto man kamo. Promise niya sa iyang mga anak. Now, ina nga promise para lang gid ina sa mga nagakilala sa Ginoo. Ginakilala sa Ginoo man nga iyang mga anak. Kaya nga aman, sa Roma Kapitulo 8, versikulo 17, anong siling niya dira? Kag tungod nga kita mga anak na sang Dios. Klaro kayo. Kag tungod nga kita mga anak na sang Dios, nga kita anak na sang Dios. Kay ara sa aton ang marka, tanda nga kita iyan na sang Dios. Mga manunubli kita sang mga butang nga gintigana sang Dios para sa aton. Siyempre, kay kung sino bala ang manunubli ta sa aton mga kaptangan, di Ate Miring, di ba? Ang imo gibata ning imo property, sino ang tagapagmana? Imo bata. Mamana ko ba ni sa imo, hindi mo man ko bata? Tama hindi? Maliban lang kung isabutan taon niya. Tama? Kung hindi mo bata, hindi mo na mapamanahan. Siling sang Bible dire, mga manunubli kita sa mga butang nga gintagana sang Dios para sa aton. Mga manunubli kita kaupod ni Kristo. Kay kung nagaantos kita subong pareho kay Kristo sa una, magabot ang adlaw nga padunggan man kita kaupod niya. Ano nang padunggan sang Ginoo? Tagaan niya kita sang mga rewards. Tagaan niya kita sang padya kay kita mga anak sang Dios. Kung nahimo ka matinumanon kag nagatuman ka sang sugo sang Ginoo, gintagaan ka sang balaang espiritu nga mong tanda nga ikaw iya na, manunubli ikaw sang mga ginpromisa sang Ginoo. Amo nang hindi ka mag-expect, utod ko, no? Higala, my friend, hindi ka mag-expect na makakadto ka sa langit kung magtaliwan ka di sa kalibutan kung hindi ka nahimong anak sang Ginoo. Ang born again, hindi na relihiyon, experience ina with the Lord Jesus Christ. Basi sige ka lang kasiling nga born again ka, way ka pagali na tao usab. Way ka na tao usab kay ngaman. Way mo bang gitawat si Jesus Christ as your Lord and personal Savior? Klaro? Amen ba? Amen. Amo na ang kamaturan. So siling niya diri, ang nagatuman sa sugo sang Dios, amo lang ang iya anak, kag amo lang ang makapanubli sang mga promisa sang Dios. So kung hindi kanya anak, hindi ka mag-expect nga kung madula ka dis kalibutan, ang langit nga iyagin promisa sa imo. Ang langit is an inheritance. Pamana sang Ginoo sa iya mga anak. Kung hindi kanya anak, hindi ka mag-expect nga makakadto ka sa langit. Amo lang gina kay nga aman. Kung hindi ka anak sang Ginoo, hindi kanya manunubli. Now ang pamangkot, ang wala nagatuman sa Dios, sino ang ila ginasunod? Kay katong promise sa Ginoo para ko sa iyang mga anak, ari karon istoryahan ta. Ang wala nagasunod sa Ginoo, anong mahitabo kaya sa ila? Kasi nagapamangkot kamo. Kag sino ilang ginasunod? Episo Kapitulo 2, versikulo 2. Ephesians chapter 2 verse 2. Anong siling niya? Ginasunod ninyo ang malain nga pagginawi sa mga tawo sang kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas, nga amo ang hari sang mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. So katong mga tawo nga wala nagatuman sa sugo sa Ginoo, ginabaliwala nila ang mensahe sang pulong sa Ginoo nga ginawali sa ila para sila maluwas. Sila sumulunod ni Satanas. Kag amo na ang espiritu nga nagagahom sa ila, kay amo sila ang mga tawo nga wala nagatuman sa Dios.
Pait kaayo. Sakit. Dili pakita takagina nga kung ikaw nagdawat kay Kristo, anak ka sang Dios. Kung way ka nagatuman, sumulunod ka ni Satanas. Amo na kaklaro ang ginahambal sa Biblia, ang pamangkot karon kay amo ni. Hapit na ta matapos, di ka mo magkabalaka. Ano ang dangatan sang mga sakop ni Satanas? Ano ang gina-expecta nga mahitabo kay ang mga anak sang Ginoo manunubli sila sang langit? Di ano mahitabo sa mga sakop ni Satanas? Pahayag or Revelation chapter 21 verse 8. Pero makahaladlok, siling ni Apostle John. Pero makahaladlok ang dangatan sang mga tao nga nahadlok magsunod sa akon, siling ni Kristo. Nga wala nagatuo sa akon, nga nagahimo sang malaway nga mga butang, mga manugpatay, mga nagahimo sang immoral nga pakipagrelasyon, mga manugbabaylan. Ano ni mga manugbabaylan? Mga sorcerer. Kanang kusog mga mga maghilig mangkulam. Ano kay sa Ilonggo na? Manghiwit. Mga babaylan, ara diri, mga nagasimba sa mga Diyos. Ang tanan nga butigon. Grabe yun, tikalon, pati tikalon. Doon ni may Ilonggo ba? Tikalon may Ilonggo. May na lang ning Ilocano gali. Pero siling dire, pati mga butigon, ang lugar nga para sa ila, amo ang dagat nga nagadaba-daba sang kalayo nga may asupri. Amo ina ang ginatawag nga ikaduha nga kamatayon. So ang mga wala nagasunod kay Kristo, wala nagatuo sa maayong balita nga si Kristo lang gid ang manluluwas, dito sila ihaboy. Ang siling sang Biblia gin-describe niya pagid ang impyerno. Nagadaba-daba ang kalayo nga may dala nga asupre. Pamangkot ko sino diri ang napaso na sang mantika nga init kaayo. Halos makita tanan. Tama? Init kayong mantika. Init kayo. Pag labi na kang kaprito ka sang bangos. Pag itsa mo, pag talsik niya, mapasok kang iban gani gahilmit. Napasok ka, gasagid kagid. Sakit. Pero imagine mo, ang asopre sobra pas mantika. Pag ihaboy ka sa impyerno, maglangoy-langoy ka dito, gusto mo na mapatay, pero hindi ka pa mapatay. Imagine mo kung ano kasakit na. Pero hindi ka magkabalaka, may panahon ka pa. Kung way ka nagatuman sa sugo sang Diyos, way ka nakakilala sa iya, may panahon ka pang hindi ka kakatuto. Ginapahinumduman kita permi pinaagi sang mga pulong sang Diyos. Amen? Amen. Ginapahinumduman kita. Munang magbalik kita sa sabakan sang Ginoo. Wala kita sang pwede nga irason pag-abot sa takna nga panahon nga kita pagahukman na. No? Hindi kita kabaliban. Sang iya magpagkinabuhi ikaw nga kung isa iya kung magkinabuhi ikaw nga daw wala ka sang Diyos, hindi ka kabaliban pag-abot sa paghukom. Di na mabasa. Basahon ta ang Roma kapitulo 1 bersikulo 20. Matuod nga hindi ta makita ang Diyos. Pero halin pa sang pagtugas ang kalibutan, ang iya wala katapusan nga gahom. Kag pagka Diyos napahayag na paagi sa mga butang nga iya gituga. Gani wala sila sang may ibalibad nga wala sila nakahibalo nga may Diyos. Hindi ka kabalibad nga Lord, way ko kabati sila nga mensahe. Sobrang ta isa kasi mana gawali sang maayong balita. Hindi na rason pag-abot dito sa langit nga magsiling ka nga Lord, wala ko nakakilala sa imo kay nga man siling sang Biblia way ka sang igabaliban. Kay even ang creation sang Ginoo gintugan niya nagapakita nga may Diyos. May gapakita na nga may Diyos. Now, ano ang challenge karon nga gabi? Tungod nga kamo mga pinalangga nga mga anak sang Diyos, sundan ninyo siya. Amo ang challenge. Sundan ninyo ang Ginoo. No? Nga sundon ta siya kag hindi tabiyaan ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang challenge diri kung kilala mo ang Diyos, hindi nimo biyaan ang pagpangalagad sa Ginoo.
Siling niya diri sa 1 John chapter 2 verse 28. Mga anak, siling niya, magpabilin kamo sa iya para hindi kita makahadlok o kung magpanago sa kahuya kung mag-abot na siya. Tandaan ta, magbalik ang Ginoo. Siling sa 1 John 2:28. Pagbalik sa Ginoo, damo gin mahadlok, damo man manago. Kay nga aman, wala nila gintuman ang sugo sang Dios. Nga mahuya kag magpanago kita. Last nga verse matapos ta kita. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nga mahuya kita kay kita tanan kinahanglan gid nga mag-atubang sa hukmanan ni Kristo. Kag ang tagsa-tagsa sa aton magabaton sang balos suno sa aton hinimuan maayo o kun malain samtang diri pa kita sa sini nga lawas. Mga utod, mag-end kita. Klaro kaayo ang mensahe sa pulong sang Ginoo. And I believe ang balang espiritu nagahulag sa inyong mga kasing-kasing karon. Hindi pag-ibaliwala ang mensahe sang pulong sang Ginoo. Kay nga aman hindi ikaw habang buhay diri sa kalibutan. Moabot ang time magtaliwan ka man. Kay nga aman may again sa unang wali ko may nakatakna man nga kahon nga ginandam ang Ginoo sa imo. Pareho sang kahon nga ginhigdaan ni nanay, hindi ta sina ka hindi. Ang pamangkot karon habang buhi ka pa, ginasunod mo bala ang sugo sang Dios? Nga ang sugo sang Dios dawaton mo siya, isip mo Dios kag personal nga manluluwas, patihan mo ang iya nga pagkamatay sa krus, ang pag-ula niya sang dugo, sakto na para ikaw bayaran ang imo mga sala. Amo lang na mga utod. And then sa panahon nga dawaton mo si Kristo, isip mo Dios kag personal mga manluluwas, sining niya gintagaan niya ikaw sang balaang espiritu nga mahimo niyang tanda nga ikaw iya na. Kung wala sa imong balang espiritu, utod ko, pasensya kagid. Basi ulihin na ang tanan. Ala na tanan. Malipat na lang ka nga pagkang huli sining mo wag ko nagapamati sa imo Ginoo. Karon nga gabi mga utod, hindi nyo pagbinuangi ang pulong sa Ginoo kay ari hindi ni siya binuang. Pamatiin nyo kay nga aman halin tanan sa pulong sa Ginoo aton ginawali. May ara sa panahon nga madumduman nyo tanan ang akon nga ginasulti sa inyo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios karon nga gabi mga utod, and I believe nakapangita sang lugar ang aton ginwali diya sa inyo mga kasing-kasing. Amen? Amen. Magatindog kita, maga-pray kita. Diyos na mga langit nun, salamat Ginoo sa imong pulong.